Kung ikaw ay Cancer at nakarating sa iyo ang mensaheng ito, unawain mo ito ng malinaw, hindi ito aksidente. May mga sandali sa buhay na hindi gumagalaw ng maingay ang tadhana, kundi tahimik nitong inaayos ang lahat sa likod ng mga pangyayari. Maaaring matagal kang nagdadala ng bigat sa damdamin, pag-aalala sa pera, o tahimik na pagod na halos walang nakakapansin. Ngunit sa kabila ng lahat, nagpatuloy ka, may pananampalataya, may pasensya, at may pusong patuloy na umaasa. Dumarating ang mensaheng ito sa panahong unti-unting napapalitan ng kapayapaan ang matinding pressure. Hindi dahil pinilit mong baguhin ang lahat, kundi dahil nagpasya na ang universo na oras mo na. Kapayapaan muna ang dumarating, at kapag ang kapayapaan ay tuluyang nanahan, kusang sumusunod ang kasaganaan. Ang enerhiya ng Cancer ay malalim ang damdamin, likas ang intuisyon, at laging ginagabayan ng puso. Isa kang taong ramdam ang lahat, hindi lamang ang sarili mong emosyon, kundi pati ang bigat ng damdamin ng iba. Madalas, ikaw pa ang nagdadala ng mga pasaning hindi naman dapat sa iyo lamang. Tahimik kang nagbibigay, malalim kang magmahal, at nananatiling matatag kahit walang nakakakita ng pagsisikap sa likod ng iyong kalmadong anyo. Ang mensaheng ito ay hindi tungkol sa biglaang himala o dramatikong pangako. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa tamang panahon, tamang pagkakatugma, at kung bakit kailangang mabagal ang galaw ng ilang bagay sa buhay mo. Ang enerhiya ng Pasko ay may banayad ngunit makapangyarihang bisa. Hindi ito nagmamadali o nananakal, ito'y nagbabalik at nagpapagaling. Nagdadala ito ng liwanag matapos ang mahabang emosyonal na pagod at pinapalitan ang pagkabalisa ng pakiramdam ng seguridad. Para sa Cancer, ang panahong ito ay nagsasalita ng pagpapagaling muna, hindi pressure. Kapag payapa ang puso, luminaw ang isip at kapag bumalik ang linaw, kusang sumusunod ang katatagan. Ang mensaheng ito ay para sa Cancer na matyagang naghintay, tahimik na nagtiwala, at ngayon ay handa nang tanggapin ang mga biyayang dumarating ng natural, walang pilit at walang takot. Ang tahimik na pakikibaka ng Cancer. Cancer, ang lakas mo ay hindi kailanman maingay. Palagi itong namumuhay sa katahimikan, sa mga desisyong ginawa mo kahit walang nakakakita, sa mga sakripisyong hindi mo kailanman ipinangalandakan. Maaga mong natutunan kung paano pigilin ang emosyon, kung paano manatiling kalmado kahit mabigat na ang puso. Habang ang iba ay malayang nagsasalita ng kanilang sakit, ikaw ay tahimik na nagdala ng sarili mong bigat, naniniwalang ang pasensya ay magdadala rin ng ginhawa. May mga sandaling tila hindi patas ang buhay. Nauuna ang responsibilidad bago ang pahinga. Nauuna ang pangangailangan ng iba bago ang sarili mo. Ang pressure sa pera ay laging nasa likod, hindi palaging nakalulunod, ngunit sapat para unti-unting maubos ang kapayapaan mo. Nag-alala ka, pero hindi ka nagpanik. Nahihirapan ka, pero hindi ka nagreklamo. Sa halip, patuloy kang humarap sa bawat araw, nagtitiwalang may isang hindi nakikitang puwersang kumikilos para sa'yo. Mas naging mabigat dahil madalas hindi napapansin ang lahat ng ginagawa mo. Ang tulong na ibinigay mo, ang emosyonal na suporta, ang katatagang inalay mo, madalas ay itinuturing na parang normal na lang. At gayunman, hindi ka tumigil sa pag-aruga. Ang enerhiya ng Cancer ay hindi basta sumusuko. Nanatili ka dahil iyon ang sinasabi ng puso mo kahit nagtatanong na ang isipan kung bakit. May mga gabing ramdam mo ang pagod na hindi maipaliwanag. Hindi lang pisikal kundi emosyonal. Isang malalim na pagkaubos na dulot ng patuloy na paghawak sa lahat, habang tahimik kang umaasang may darating na tanda, isang senyales na gagaan na rin ang lahat. Nagdasal ka sa sarili mong paraan. Minsan sa mga salita, minsan sa katahimikan. Nagtiwala ka, kahit hindi agad dumarating ang sagot. Ngunit narito ang maaaring hindi mo napansin sa mga panahong iyon ng paghihintay, walang nasayang sa lahat ng tiniis mo. Pinagmamasdan ng universo kung paano mo hinarap ang pressure, kung paano ka nanatiling mabuti kahit nahihirapan, at kung paano mo pinrotektahan ang kapayapaan ng iba kahit marupok na ang sarili mo. Ang mga tahimik mong pakikibaka ay hindi parusa. Paghahanda ang mga yon. At ngayon, may nagsisimula ng gumalaw, hindi maingay, hindi dramatiko, ngunit sapat upang magdala ng ginhawa sa puso mo at linawin ang landas na tatahakin mo. Kapag nagsimulang magbago ang enerhiya ng Pasko. Para sa Cancer, bihirang dumating ang pagbabago na parang bagyo. Mas madalas itong dumarating na parang banayad na simoy ng hangin, halos hindi mapansin sa una, ngunit sapat ang lakas upang igalaw ang lahat ng matagal nang nakatigil. Ganito gumagana ang enerhiya ng Pasko sa buhay mo.
Hindi sa pamamagitan ng biglaang kaguluhan o dramatikong pagliko ng kapalaran, kundi sa marahang pagwawasto. Isang tahimik na pag-aayos na nangyayari kapag sapat na ang pinagdaanan ng puso at hindi na kailangang subukin pa. Mapapansin mo na iba na ang pakiramdam ng emosyon mo ngayon. Ang mga sitwasyong dati nagpapabalisa sa iyo ay wala na ang dating kapit. Mas magaan ang mga usapan. Mas ligtas ang katahimikan. Para bang may isang bahagi sa loob mo na sa wakas ay nakahinga na matapos pigilin ang sarili ng napakatagal. Hindi ito nagkataon lamang. Ito ang simula ng pagbabalik ng kapayapaan sa lugar na minsang nagulo. Ang enerhiya ng Pasko ay may bihirang dalas, enerhiya ng pagpapatawad, init at pagpapalaya. Para sa Cancer, una nitong hinahaplos ang emosyonal na katawan. Unti-unting lumuluwag ang mga dating alalahanin. Kumukupas ang matagal na guilt. Tumitigil ka sa pagsisisi sa sarili para sa mga pagkaantala na hindi mo naman kasalanan. At sa sandaling iyon ng emosyonal na paglaya, may mahalagang nangyayari, bumabalik ang linaw. Nagsisimula mong makita ang buhay mo hindi bilang sunod-sunod na kabiguan, kundi bilang isang landas na maingat na pinrotektahan laban sa maling kahihinatnan. Ang pagbabagong ito ay hindi humihingi ng aksyon mula sa iyo. Hindi ka nito inuudyok na humabol, pumilit o magpatunay. Sa halip, inaanyayahan ka nitong magpahinga na magtiwala na ang mga nakalaan para sa iyo ay hindi maaaring dumating hanggat hindi ka handang tanggapin ang mga ito ng walang takot. Ang universo ay hindi nagbibigay gantimpala sa labis na pagod. Tumutugon ito sa tamang pagkakatugma. Habang humuhupa ang gulo sa loob mo, unti-unti ring sumusunod ang mundo sa labas. Ang mga oportunidad na dati tila barado ay nagsisimulang gumalaw muli. Mas nagiging madali ang mga desisyon. Napapansin mong gumagawa ka na ng mga pagpili mula sa kapayapaan, hindi mula sa pressure. At kapag ang mga desisyon ay nagmumula sa kapayapaan, katatagan ang bunga, hindi pakikibaka. Ito ang dahilan kung bakit iba na ang pakiramdam ng enerhiya ngayon. Hindi dahil biglang naging perpekto ang buhay, kundi dahil hindi mo na ito pasan mag-isa. Ang bigat na tahimik mong dala ay unti-unting inaalis, sapat para muli kang makahinga. At kasabay ng paghinga na iyon ay dumarating ang bagong daloy, isang daloy na nagdadala ng ginhawa sa damdamin at ng matibay na pundasyon para sa kaginhawaang pinansyal. Nagsimula na ang pagbabago kahit hindi pa nito lubusang inilalantad ang sarili nito. Binubuksan ng kapayapaan ang pinto ng pera. Sa mahabang panahon, ang pera ay tila laging nakakabit sa stress para sa iyo. Bawat pag-iisip tungkol sa pananalapi ay may kasamang tensyon, pag-aalala sa katatagan, responsibilidad, at takot na baka biglang mawala ang kontrol. Kahit na maayos mo namang napapangasiwaan ang mga bagay, bihirang sumunod ang kapayapaan. Ito ay dahil para sa Cancer, ang pera ay hindi lamang salapi. Ito ay kaligtasan. Ito ay emosyonal na seguridad. At kapag hindi payapa ang puso, hirap manatili ang kasaganaan. Ngayon, may nagsisimula ng magbago, hindi dahil bigla kang nagsikap ng husto o mas nagpumilit, kundi dahil nagbabago ang kalagayan sa loob mo. Dumarating muna ang kapayapaan. At kasabay nito ang linaw. Nagsisimula mong makita ang mga oportunidad na dati hindi mo napapansin dahil natatakpan ng pagkabalisa ang pananaw mo. Mas nakikita mo ang solusyon kaysa sa balakid. Tumutugon ka na sa halip na basta mag-react. Ang enerhiya ng Pasko ay hindi nagdadala ng pabigla-biglang yaman. Nagdadala ito ng ginhawa. Isang pakiramdam na unti-unting lumuluwag ang kapit ng pressure sa pera. Maaaring dumating ito sa anyo ng isang hindi inaasahang oportunidad, isang taong handang tumulong, isang bayaring matagal nang hinihintay na sa wakas ay dumarating, o isang desisyong pinansyal na biglang nagiging malinaw. Walang pilit. Walang takot. Sa halip, natural itong pumapasok sa buhay mo, na para bang sadyang nakalaan na para sa sandaling ito. Mahalagang maunawaan na ang daloy na ito ay matatag, hindi dramatiko. Hindi ito tungkol sa biglaang pagyaman, ito ay tungkol sa pagbabalik ng balanse. Mas nagiging kayang pamahalaan ang mga bayarin. Nagiging posible ang mga plano. Unti-unting humuhupa ang walang tigil na ingay sa isip tungkol sa pera. At ang katahimikang iyon ay makapangyarihan dahil binibigyan ka nito ng kakayahang muling magtiwala. Umaakit ng kasaganaan ang enerhiya ng Cancer kapag nararamdaman nitong ligtas ito. Kapag kalmado ang puso, mas matalino ang mga desisyong ginagawa mo. Hindi ka na nagbibigay mula sa pagkaubos. Humihinto ka sa pagbubuhat ng mga pasaning pinansyal na hindi naman talaga para sa iyo.
Natututo kang ingatan ang enerhiya mo tulad ng pag-iingat mo sa mga taong mahal mo. Ganito nagsisimulang manatili ang pera sa halip na palaging dumarating at umaalis. Hindi sa pamamagitan ng swerte, kundi sa tamang pagkakatugma. Tumutugon ang universo sa bersyon mo na hindi na pinapatakbo ng takot. At habang ang kapayapaan ay nananahan sa emosyonal mong mundo, kusang sumusunod ang materyal na mundo. Ang dumarating ngayon ay para suportahan ka, hindi ubusin. Para pagaanin ang landas mo, hindi gawing mas magulo. At habang mas hinahayaan mong ang katahimikan ang gumabay sa mga desisyon mo, mas nagiging tuloy-tuloy ang daloy na ito. Hindi kailanman hiwalay ang kapayapaan sa kasaganaan, ito ang pintuan noon pa man. Mga senyales na tumatanggap na ang Cancer. Maaaring hindi mo agad napansin, ngunit nagsimula na ang mga senyales. Hindi sila dumarating ng maingay. Dumarating sila ng tahimik sa paraang pinakamadaling maunawaan ng Cancer. Maliit na pagbabago sa nararamdaman mo, sa paraan ng pag-iisip mo, at sa kung paano ka tumutugon sa buhay. Ito ang mga palatandaan na may isang bagay na umaayon na pabor sa'yo. Isa sa mga unang senyales ay emosyonal na kalmadong bumabalik. Ang mga sitwasyong dati lubhang nakakapagod ay wala na ang dating kapangyarihan. Nagmamalasakit ka pa rin, ngunit hindi mo na nararamdamang responsibilidad mong ayusin ang lahat. Mas matatag ang puso mo. Maaaring mas maayos ang tulog mo, mas malalim ang paghinga, at mas magaan ang paggising, wala na ang bigat na dati mong pasan. Ang kalmadong ito ay hindi kawalan, ito ay pagbabalik ng balanse. Isa pang senyales ay linaw. Ang mga desisyong dati nakakalito ay mas simple na ngayon. Muli kang nagtitiwala sa sarili mong kutob. Pinakamalakas ang intuisyon ng Cancer kapag hindi natatakpan ng takot ang isipan, at nitong mga huli, mas malinaw ang boses sa loob mo. Maaari kang maramdaman na ginagabayan ka patungo sa ilang pagpili, usapan, oportunidad ng hindi mo kailangang pag-isipan ng labis. Ang tahimik na kumpiyansang iyon ay tanda ng tamang pagkakatugma. Mapapansin mo rin ang banayad na pagbuti sa paligid mo. Mas maayos ang daloy ng mga usapan. Nawawala ang tensyon ng walang paliwanag. Ang mga taong dati pinagmumulan ng stress ay kusang lumalayo, habang ang suportang enerhiya ay mas lumalapit. Hindi ito pagkawala, ito ay proteksyon. Inaayos ng universo ang paligid mo upang umayon sa kapayapaang natututo mong ingatan. Sa usaping pinansyal, mahinahon ngunit nakaaliw ang mga senyales. May maliliit na ginhawang dumarating. Ang mga gastusin ay hindi na kasing bigat. May mga sandaling may tulong na dumarating nang hindi inaasahan o may solusyong lumilitaw sa tamang oras. Hindi ito random. Mga kumpirmasyon ito na hindi ka na nag-iisa sa pagbubuhat ng bigat. Pinakamahalaga, mas ligtas na ang pakiramdam mo sa loob ng sarili mo. Unti-unting nawawala ang palagiang takot sa paano kung. Humihinto ka sa palaging paghahanda sa masamang mangyayari. Nagsisimula kang maniwalang pwedeng umayos ang mga bagay ng walang pakikibaka. Makapangyarihan ang paniniwalang iyon dahil kapag ligtas ang pakiramdam ng Cancer, tumutugon ang buhay ng may suporta. Ang mga senyales na ito ay hindi pa ang wakas, ito ang simula. Patunay na ang kapayapaan ay pumasok na sa landas mo, tahimik na inihahanda ang daan para sa kung ano ang susunod. Ang mensahe ng tadhana para sa Cancer. May isang bagay na nais ipaunawa sa iyo ngayon ng tadhana, Cancer, walang naantala sa buhay mo nang nagkamali. Ang akala mong paghihintay ay proteksyon pala. Ang akala mong katahimikan ay paghahanda. Hindi ka binabaliwala ng universo, hinuhubog ka nito upang maging handang tumanggap ng kapayapaan at kasaganaan ng walang takot na muling mawala ang mga ito. Hindi ka kailanman itinadhanang dumating sa yugtong ito na pagod, mapait, o tumigas ang puso. Kaya mabagal ang galaw ng ilang bagay. Kaya may mga pintong na natiling sarado ng mas matagal kaysa sa inaasahan mo. Tinuturuan ka ng tadhana ng discernment kung paano makilala kung alin ang tunay na para sa'yo at alin ang hindi. Ginagabayan ka nitong pahalagahan ang katahimikan kaysa kabuluhan, ang katatagan kaysa pagmamadali. May mga sandaling kinuwestiyon mo ang sarili mong halaga. Mga panahong naisip mo kung ang pagiging mabait, matyaga, at emosyonal na present ay may kapalit na masyadong mabigat. Ito ang nais ipaalam ng tadhana sa'yo, ang lambot mo ay hindi kailanman kahinaan. Ito ang dahilan kung bakit nakaligtas ka nang hindi nawawala ang sarili mo. Ito ang dahilan kung bakit nanatiling bukas ang puso mo kahit may pressure. Ngayon, nagbabago ang mensahe. Hindi ka na hinihilingang magtiis. Inaanyayahan ka ng tumanggap.
Hayaan mong may sumuporta sa'yo sa halip na ikaw ang laging nagbibigay. Tanggapin ang tulong ng walang guilt. Magtiwala na ang magagandang bagay ay pwedeng dumating ng marahan at tunay pa rin. Hindi nagsasalita ang tadhana sa pamamagitan ng takot. Nagsasalita ito sa tahimik na katiyakan. At nitong mga huli, lumalakas ang katiyakang iyon sa loob mo, isang banayad na kaalamang papasok ka na sa yugto kung saan mas magaan ang pagsisikap, kung saan ang kapayapaan ay hindi panandalian, at kung saan sinusuportahan ng pera ang buhay mo sa halip na kontrolin ito. Hindi ka huli. Hindi ka napag-iwanan. Nasa eksakto kang lugar kung saan kailangang naroon ang kaluluwa mo upang maprotektahan ang paparating. Naging matyaga ang tadhana sa'yo dahil naging matyaga ka sa buhay. Simple ngunit makapangyarihan ang mensaheng ito, tigilan mo ang paghahanda sa pagkawala. Tigilan mo ang pag-asang may darating na pakikibaka. Napatunayan mo na ang lakas mo. Ngayon, sinasalubong ka ng tadhana sa gitna, may kapayapaan sa puso mo at katatagan sa landas mo. Cancer, ang yugtong ito ng buhay mo ay hindi na tungkol sa pagpapatunay ng kahit ano. Sapat na ang mga pinagdaanan mo upang ipakita ang lakas mo. Sapat na ang pagmamahal na ibinigay mo upang ipakita ang lalim ng puso mo. At sapat na ang paghihintay mo upang patunayan ang pananampalataya mo. Ang magaganap ngayon ay hindi nangangailangan ng pakikibaka, kundi ng tiwala. Ang kapayapaan ay hindi mo na hinahabol. Pinoprotektahan mo na ito. At habang inaalagaan mo ang kapayapaan mo, kusa ng umaayon ang lahat. Kumakalma ang emosyon mo. Luminilinaw ang mga isipin. Ang mga desisyon ay nagiging tugma, hindi pilit. Dito nagsisimulang tumugon ang buhay ng iba, hindi dahil biglang nagbago ang lahat sa isang iglap, kundi dahil hindi mo na sila sinasalubong ng takot. Sa yugtong ito, ang pera ay nagiging suporta, hindi stress. Dumadaloy ito sa paraang kayang-kaya at nakapagpapatatag. Pinapagaan nito ang pressure sa halip na dagdagan. Tinutulungan ka nitong huminga, hindi mag-alala. Hindi ito tungkol sa labis, ito ay tungkol sa sapat. Sapat na katatagan. Sapat na ginhawa. Sapat na kaginhawaan upang sa wakas ay makaramdam ka ng ligtas sa loob ng sarili mo. Ipinapaalala ng enerhiya ng Pasko ang isang mahalagang bagay, laging bumabalik ang liwanag, kahit matapos ang mahabang emosyonal na taglamig. Hindi ka kailanman itinadhana na magbuhat ng lahat mag-isa habang buhay. Dumarating ang tulong kapag handa na ang puso na tanggapin ito ng walang pagdududa. At ngayon, mas kalmado, mas marunong, at mas maingat ang puso mo kaysa dati. Kapag lumingon ka, mapapansin mo kung gaano kalaki ang inilago mo. Ang cancer na dating kumakapit dahil sa takot ay natutong magpakawala ng may tiwala. Ang cancer na walang tigil sa pag-aalala ay natutong makinig sa intuisyon. At ang cancer na minsang nakaramdam na hindi napapansin ay pumapasok na ngayon sa panahong dumarating ang pagkilala, tahimik, ngunit totoo. Huminto sandali at huminga. Kilalanin kung gaano kalayo na ang narating mo. Igalang ang pasensyang ipinakita mo noong tila walang gumagalaw. Hindi ka sinusubok, inihahanda ka para sa isang buhay na hindi ka inuubos. Hindi aksidente na nakarating sa iyo ang mensaheng ito. Dumating ito dahil handa na ang isang bahagi sa loob mo na tumanggap ng kapayapaan ng walang pagdududa at ng katatagan ng walang takot na mawala ito. Bitawan mo ang mga lumang inaasahan. Palayain ang pangangailangang makipagbuno. Ang susunod na darating ay nakalaan upang manatili. Magtiwala sa yugtong ito. Ingatan ang katahimikan mo. At hayaan mong salubungin ka ng buhay ng marahan, eksakto kung nasaan ka ngayon.